So alam po ninyo, si Thomas, meron pong bansag sa kanya. Meron pong tawag sa kanya. Lagi na lamang pag siya napapag-usapan, dinadagdagan ng pangalan. Ang sabi, siya si Doubting Thomas. Bakit? Kasi si Thomas gusto niyang makita at maranasan na muna ang sinasabi ng ibang nakaranas bago siya maniwala. Nakita kasi ng mga kasamahan niya si Jesus na nabuhay na maguli. Eh si Thomas wala doon noong si Jesus ay lumabas. Kaya sabi ni Thomas ay ito, John 20 verse 25. Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe. Ayan po si Thomas talagang medyo matigas. I will never believe. Ito po, 8 days later, dumating si Jesus at sinabi, John 20 verse 27. Then he said to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. And then sinabi niya kay Thomas, stop doubting and believe. Kaya yan po ang title ng ating session, nag-share ko sa inyo ngayon Stop doubting and believe. Then John 20 verse 28, Thomas said to him, my Lord and my God. Alam po ninyo, minsan, para tayong si Thomas, aba, pastor, hindi ako magdududa kay Jesus. Siyang Diyos ko, siyang Panginoon ko. Yes. Pero naniniwala ka bang siya'y mabuti? Why? Because it does not matter kung naniniwala kang si Jesus ang Diyos mo at ang Panginoon mo, kung pinagdududahan mo naman ang kabutihan niya. Ang iba naman pong stress ay ang pinanggagalingan ay inaalala po nila ang kanilang hanap buhay. Ang nararanasang worry and fear ay hindi dahil sa nangyayari, kundi nalimutan na nating ang Diyos ay mabuti. Kaya sabi po ni Jesus kay Thomas, yung sinabi ni Jesus, stop doubting and believe, hanggang ngayon, nag-e-echo, umaalingaw-ngaw, and it's being heard again. Stop doubting and believe. Alam po ninyo, nagkakaroon lang po tayo ng pag-asa kung alam po natin na may magandang mangyayari sa future. Doon po tayo nagkakaroon ng hope. At kung alam mo ang Diyos ay mabuti, then alam mong may ginagawa siyang kabutihan sa iyo at sa pamilya mo. Sa gitna man ng pandemic, nakikita man o hindi. Because if a person is good, nature niya na gumawa ng mabuti. And God is good, kaya ang lalabas lahat sa Kanya ay kabutihan. Nature niya yun At ang pag-asa ay lumalabas with this belief na anumang nangyayari, ang Diyos ay mabuti, kaya lalabas ang kabutihan niya. Kaya naman po gusto kong ipaalala, may plano po ang Diyos para sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ito ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. May plano ang Diyos sa iyo. At you know what? Hindi ito madidiskarel ng COVID-19. May plano ang Diyos sa iyo at maganda yon. Why? Because nothing will change the truth that God is good. And if nothing will change the truth that God is good, then nothing will change His plan for you. It is still to bless you and not to harm you. It is still to give you a hope and a future. Nananatili yan.
Hindi yun nabago. Hindi nabago ang plano noong may nangyaring ganito. It's still good. The plan is still good. Bakit po? Because God's plan for you and for me is connected to His goodness, not to the consequences. Kaya maganda ang plano sa atin, kaya mabuti ang plano sa atin, kasi mabuti siya. And Psalms 34 verse 8 says, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." Kaya naman po, dahil ang Diyos ay mabuti, walang puwang ang stress, ang worry, or ang takot sa iyo. The plan has not changed. It is still and will remain as a plan not to harm you. Those whose means of income was affected, the plan is still on. It is still and will remain to prosper you. At lahat na nangyayaring ito will never change the plan. Maganda ang plano ng Diyos natin dahil siya'y mabuti. Ang nakakatawag pansin po sa pangyayari kay Thomas, hindi po siya ni-reject ni Jesus nung siya yung nagpakita ng pag-aalinlangan o pagdududa. Hindi sinabi ni Jesus na sobra ka naman, tagal na natin magkakasama dito, hanggang ngayon ba, ganyan ka pa, hindi ka pa nagbabago? Wala, ka-faith. No. Sa halip, kinatagpo ni Jesus si Thomas sa kanyang pagdududa, sa point ng doubt, kinatagpo siya ni Jesus. Kaya huwag kang malulungkot kung somehow nawalan ka ng trust or faith sa kabutihan ng Diyos. Kasi tulad ni Thomas, alam din ni Jesus ang mga tanong mo. Alam din ni Jesus ang mga doubts mo sa puso. Alam yan ni Jesus. At huwag kang mag-alala, hindi ka, ang salita sa Batangas ay susuatan, hindi ka mumurahin, hindi ka pagagalitan. No. Kakatagpuin ka ni Jesus sa iyong point of doubt, katulad ni Thomas. Kaya asahan mo, kakatagpuin din ikaw ng Diyos. Tayo man, kakatagpuin din po kayo ng Diyos saan mang puntos ng buhay nasaan kayo. God will meet you. God wants to tell you. God wants to tell us na na kung noong ikaw ay kaaway ko pa, ay inibig na kita, ngayon pa ba naman? Yan po ang sabi ni Abba Father. Yan ang gusto niyang sabihin. Ito naman ang sabi ni Jesus. Kung noong nagdurusa ako sa cross, ikaw ang iniisip ko, ngayon pa ba naman? At ito naman ang sabi ni Holy Spirit. Kahit ilang beses mo na akong sinaktan, hindi kita iniwan, ngayon pa ba naman? Yan po ang gustong sabihin ng Diyos sa ating lahat. Now, pakinggan po natin si God habang kinakatagpo niya tayo, habang kinakatagpo ng kanyang pag-ibig at kabutihan tayo sa oras na ito. Because God will meet you. There will be an encounter of love today.